Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang 14. So Aquarius, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha, and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Aquarius yun, kaya relax ka lang. Okay? Upo na, upo na, upo na. Pag-usapan natin kung anong lalamanin ng inyong kapalaran for the week. So, Aquarius, kung nyo lang po yung makaresonate kayo, by using yung intuition ha, bigay po yan sa inyo ng yung spirit guides. Kaya, pakinggan nyo po yung intuition nyo today sa ating reading para magets nyo yung tamang message na bigay sa inyo ng yung spirit guides. So, Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aquarius po dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Aquarius, na naghihintay sa inyo ngayong buong September 8 to 14, inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, the 8 of Cups. Lovely. In the area of what you want, wow, you have the 9 of Cups. Alam mo na, Aquarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag po lumalabas si 9 of Cups, ito yung konfirmasyon na kailangan mo na mag-wish. So ngayon, close your eyes, meditate, and think of that wish na gusto mong idulog kay God. Huwag ka mag-alala because your spirit guides and angel guides are around you today, listening and feeling the frequency of your energy and your prayer. Okay? So, ngayon, idasal mo na yan. Kung kailangan mong pumikit, kung kailangan mong i-pause ang video, gawin mo para madasal mo ng mahaba-haba yung prayer na yan. Go push. Balik ka sa akin kapag katapos mo mag-prayer. Okay? Because a wish fulfillment is here. Matutupad na yan. Dasal mo na yan. Congratulations. In the area of what you need, you have the 7 of Cups. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the 6 of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the 3 of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron kang 5 of Cups. Beautiful. In the area of your fortune, you have the World card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the 5 of Pentacles. Meron kang 5-5 telling you things are changing in your life. So ngayon, pag-usapan natin mamaya kung ano yung mga pagbabago na yan, okay? At ang outcome mo for the week, eto yan Aquarius, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the 9 of Swords, okay? Ngayon, ang dami-dami mong pinoproblema. Marami kang ino-overthink, ino-overanalyze. May mga simpleng bagay lang naman daw sa paligid mo, pero bakit parang nilalaliman mo daw ng ibig sabihin? Minsan daw, you need to take things in face value. Kung anong sinabi niya, yun na yun. Huwag mo na bigyan ng meaning. Huwag mo na laliman. Huwag mo nang i-read between the lines. Huwag mo nang bigyang buhay pa o bigyang mali siya. Yung mga bagay na pwede mo namang i-let go na lang. Okay, Aquarius, napakalinaw niyan. Ang armas mo this week when it comes to your life, you need to let go of perfectionism, let go of your stress, your worry, pati yung mga pagbibigay buhay sa mga bagay na wala naman. Halimbawa, you're overthinking of a situation na hindi naman negatibo yung mangyayari pero iniisip mo agad-agad. So ngayon, i-practice mo yan. It can be done. It can be practiced sa isip at puso mo every day to not dwell on negativity, okay? Because ngayon, kailangan mo mag-relax. Kailangan mo mag-relax. Just go with the flow and let things enter and escape your life, okay? Maganda parang ilog ka this time, yung hinahayaan mo lang pumasok at umagos yung tubig. Let it happen, let it flow, don't control it, don't force it, and let God direct your life this time, okay? Especially at the center, you have the 8 of Cups. 8 of Cups all about you. Parang gusto mo nang umalis. Gusto mong bitawan yung isang bagay na alam mong hindi na masaya sa'yo o hindi na mahalaga sa'yo. Okay? Nakita ko rito because things in the past, parang kinaya mo lang o pinilit mo lang, pinwersa mo lang sa buhay mo kasi sabi mo kailangan, obligasyon, responsibilidad, pero ngayon sabi mo tama na, I cannot take this anymore. Gusto ko na mag-grow, no? Especially po this week, meron sa inyong planetary alignment. Opportunities to career growth is happening through teamwork and collaboration. Especially here, magkatabi sila. Kung gusto mong umalis, gusto mong umalago ang buhay mo, kailangan mo daw makipag-collaborate with other people and meet people that are aligned sa mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, sa ganitong trabaho, hindi ka na masaya, sabi mo, alis na ako, kailangan ko nang lumiban, kailangan ko nang pumunta somewhere, hindi ako sure kung saan ako pupunta, pero alam ko kailangan ko nang umalis. Parang ganyan. So, ngayon, huwag ka mag-alala. The right people, may kilala mo yan, may meet mo yan, at sila yung tutulong sa'yo para makamit mo yung mga bagay na gusto mo. Especially here,
Eight of Cups to Nine of Cups. Papunta ka sa mga bagay na ikakaligaya mo, sa katuparan ng pangarap mo. Kaya ka nag-worry ngayon eh. Kasi hindi mo alam kung yung aalisan mo ba, yung pupuntahan mo ba, ay patungo doon sa mga bagay na gusto mo, sa katuparan ng gusto mo. Kaya ngayon medyo nahatakot ka o nag-overthink ka. Pero if you could just trust the process, basta magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Hindi ka naman aalis dyan, hindi ka naman pupunta dyan ng walang dahilan. Okay? God always has a plan. Yan lang kapitan mo lagi. Kung bakit ka hindi na masaya dito, kung bakit parang feeling mo meron kang urge, meron kang tawag ng damdamin na umalis, lumiban, bumitaw, because patungo ka talaga sa katuparan nun. Ito yung only way, ito yung only gate, ito lang yung tanging daan patungo sa gagawin mo ngayon, sa ultimate kaligayahan mo. Especially po, meron kang eclipse sa iyong card. Nanggaling po tayo sa eclipse, kung pinapanood nyo to siguro September 7, ngayong araw na to, nagsisimula na ang lunar eclipse in the sign of Pisces. And then after this week naman, on September 21, meron tayong solar eclipse on Virgo on September 21. So, dalawang eclipse na pinapagitnaan tayo. Kaya siguro meron kang urge, meron kang tapang na hanapin talaga yung para sa'yo. Gusto mo nang tapusin yung mga bagay na wala nang saysay eh. Wala nang hatid sa yung kaligayahan, hindi ka na fulfilled doon eh. Dulot yan ng eclipse. Kaya ngayon nare-realize mo, binabasag mo na yung mga ilusyon, binabasag mo na yung mga pantasya sa mga bagay na akala mo gusto mo pero ngayon hindi na. At yun yung mga bagay na kailangan natin. Lahat tayo, ako, iba sign ko, pero lahat tayo dumadaan dyan dahil sa eclipse. It's because parang nire-reshape natin or nire-rebuild natin yung buhay natin base sa mga katotohanang may realize natin this week. At kung ano yung mga pangit na bagay na akala natin maganda before, natitibagin na natin ngayon. At ready ka na kumilos. Especially po this week, you have a strong drive for ambition. At gusto mo kasing i-balance yung pasensya mo at saka yung pag-restraint mo sa sarili mo para sayo mo, gagawin ko ba talaga? Gagawin ko ba talaga? Sige, bigyan ko yung sarili ko ng pasensya, kayang-kaya ko to. So, you're actually giving yourself more drive na abutin yung pangarap mo. Kaya kung ito man ay magre-resulta ng pag-iwan sa ibang tao, pag-iwan sa certain group, pag-iwan sa karelasyon, o pag-iwan sa dating pangarap, parang handa kang ibigay yun, handa kang gawin yun para makuha lang yung mga bagay na gusto mo. Okay? The Eight of Cups being clarified by the Three of Wands. Yes, ready ka na to move. Naghihintay ka na talaga. You're just waiting for the right moment. I don't know why. Parang naghihintay ka ng go signal from someone. Parang, sige, pabayaan mo na ako. Sige, sabihin mo lang yung hinihintay kong marinig. Kikilos na ako. Parang ganyan. You're just waiting for the confirmation. Pero sa loob-loob mo, handa ka ng tumulay. Handa ka ng dumiretso doon. Parang, I don't know why. Parang, gising ka na, naghihintay ka lang ng kurot. Alam mo yun, yung parang kinukurt mo sarili mo, gising ba talaga ako, pero gising ka naman. Parang yun ang hinihintay mo eh. The pathway, or yung parang magbukas yung dam para bumuhos ang tubig, parang yun ang hinihintay mo eh. And I'm feeling na kung ano man ang dumating, this week Aquarius, kung ano man ang makuha mo this time, ready ka to conquer that. And I'm proud of you. Very, very proud of you. Kaya tapusin mo to mga takot mo ha. Alam ko kasi sa sobrang paghihintay mo ng matagal, sa pagbabago, sa pagkamit ng bago, alam ko na pumapatong na at humahalo na yung mga negatibo. Kaya halos naiisip mo na rin yung mga pangit, naiisip mo na rin yung mga negatibong magiging outcome. Sometimes baka sinisisi mo na rin sarili mo. Sabi mo, ikaw kasi Aquarius, dapat di mo to ginawa, dapat di ko umalis, dapat ganito, ganyan. Ito the point na naghihintay ka pa lang naman. Nasa adjustment ka pa ha. Kaya don't rush yourself. Huwag mo rin bugbugin ang sarili mo sa mga bagay na nagaganap. Nagka-transition ka pa, nag-a-adjust ka pa. Kaya kung ano man yung mga aberya here and there, learn to let go, learn to forgive yourself, umaandar ka pa. Kaya ngayon, ang tabayanan mo, i-harness mo yung tiwala sa sarili kasi darating na hinihintay mo na mag-push sa'yo paalis, papunta sa mas higit pang bagay, patungo sa katuparan ng gusto mo. You have the Nine of Cups here. Wish Fulfillment card. Palakpakan muna para sa pagdating sa yung buhay ng Nine of Cups. Telling you yes, parating na yung mga bagay na hinihiling mo, mga bagay na gusto mo, na minimithi mo for a very long time. So congrats Aquarius. Eto na yun, eto na siya. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, kapag lumalabas din si Nine of Cups, kailangan mo ng alignment. Okay? Kailangan naka-aligned ka din. Ano ibig sabihin nun?
Kailangan kapag dumating yung blessing, tatapatan mo siya. Halimbawa, dumating yung trabaho sa call center, tinawagan ka, "Hey Aquarius, good evening, nag-apply ka sa amin before, last month, okay na, pasado ka na, okay ka ba sa training?" Tumawag yung blessing. Out of nowhere, akala mo wala na pero biglang tumawag. Sabi mo, "Ay, sorry po, ayoko po kasi panggabi pala yan, di pala ako pwede dyan. Sorry, thank you." Hindi yun alignment, hindi mo tinapatan yung blessing. Halimbawa, dumating yung tawag na yun, call center, gabi, training. Sabi mo, sige po, pupunta po ako dyan, asahan niyo po ako, mag-training po ako. Thank you, thank you. So, pag may dumating na biyaya, tapatan mo. Kung ang araw mo ay tulog ka lagi ng hapon at gabi, edi baguhin mo yung routine mo para makapunta ka sa nightly training mo for call center. Parang ganon. So, you need to be aligned with the blessing. Hindi pwedeng yung blessing lang ang mag-a-adjust para sa'yo. Kailangan mo rin ipakita kay God, kay universe na handa mong tanggapin yung blessing, and then kaya mo siyang panindigan at kaya mo maging responsable para mahawakan siya for a very long time. Yun ang alignment from you and from the blessing. Kaya this time around, isa isip, isa puso mo yan ha. Hindi pwedeng naghahangad lang tayo ng kubra lang ng magandang bagay, pero ano ba yung kaya nating ibigay naman para mapangalagaan siya? Alam mo yung prayer na sikat sa Facebook? Sabi doon, pray to God to thank for Him para makuha mo yung minamanifest mo. And then, kapag nakuha mo yung minamanifest mo, pray again to give you wisdom para makip mo yung minamanifest mo na yon in your life for a very long time. Ganon. Dalawang magkaibang dasal, di ba? Napakaganda nun. Yun ang alignment in your part. So, make sure na yung pinagdasal mo malinaw ha. Tingnan mo, your wish should be clear enough for you para alam mo yung pinapasok mo. Para pakinambangan mo siya at mapanindigan mo siya for a very long time. Clarify natin, 9 of Cups, the 4 of Cups. Yes, matagal mo tong hinahangad. Matagal mo tong minimiti sa buhay mo. Ilang beses ka na nag-try, ilang beses ka na sumubok, paulit-ulit ka na dapa, paulit-ulit kang napahiya or nasaktan. Kaya sabi mo, bakit ganon? Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko, ginawa ko naman lahat ng gusto ko, bakit hindi ko siya makuha-kuha? And then, you're gonna realize, kasi baka mali pala yung paraan ko. Kasi baka mali pala yung pinupunto ko. Baka meron pala akong dapat i-amplify, kailangan baguhin, i-upgrade sa buhay ko para dumating na siya. Ito yung mga wish mo ha. Parating na daw with a 4th cup eh. Ito yung confirmation darating eh. Pero baka daw sarado ang mata mo. Napaka ironic, no? Ready ka sa blessing na to, pero baka daw nakapikit ang mga mata. Ibig sabihin, baka merong kang ina-anticipate na blessing, pero baka yung dumating sa'yo, hindi siya yung ganong inaasahan mo. Halimbawa, umaasa ka ng black bag. Sabi mo, God, I want a black bag. Pero dumating green bag. Pero parehong brand, parehong materyales, parehong matibay. Pero sabi mo, hindi yan ang gusto ko black. So may binibigay sa'yo si God, ayaw mong tanggapin. Kasi sabi mo, hindi yan yung nasa vision ko. So sabi ngayon, maging receptive ka. Huwag kang, ayoko sabihin, pero huwag kang choosy sa binibigay sa'yo ni God. Kasi baka mamaya, yun lang pala yung susi mo para makuha mo yung bigger goals mo. So ngayon, be arms open, accept mo yung mga blessing na dumarating and make the most out of it. Maging appreciative ka at maging grateful ka para ibigay rin sa'yo yung mas higit mo pang gusto. Okay? Kaya si 4 of Cups, ganun siya eh. Dapat daw ina-appreciate mo yung mga bagay na binibigay sa'yo para mapatunayan mo kay God, kay universe, na handa ka sa mga malalaki pang blessing na hinihingi mo. Kasi sabi niya, ay, si Aquarius pinapahalagahan niya yung bigay ko in fairness kahit maliit o malaki. So parang ganun yun. Minamagnet mo yung mas malalaki pang blessing. Kaya be appreciative, be thankful, and be grateful sa mga bagay na nakukuha mo. Okay? Especially here, in the area of what you need, ang kailangan mo daw ngayon, maging malinaw sa isip mo. Nakita ko marami kang confusion. Parang marami kang gustong gawin, ito, yan. To the point na hindi mo alam kung ano unahin mo. Ano ba yung best step ko? Ano ba yung best kong kukunin dito? Hindi ko na alam. Yan, nalilito ka na. Alam mo ang susi dito sa pagkalito mo? Passion. Passion, and puso. Ano ba yung mahalaga sa'yo dito? Una mong munang gagawin na alam mong kayang-kaya mong gawin ngayon. Na practical ha, practical. Ibig sabihin, doable, workable, attainable sa kung anong meron ka ngayon.
na resources. Yun daw muna una mong kunin para malinaw sa'yo. Kasi halimbawa, meron kang balak dito, bili ng mansyon, tapos yun ang inuna mo. Teka, 1K lang naman ang wallet natin ha, bakit mansyon yung gusto mo agad kunin? So, hindi practical, di ba? So, kunin mo yung mga kaya mo munang gawin. Doon ka magsimula. At paunti-unti, makagawa mo din lahat ng yan. Step by step ka baga. Step by step na success. Parang ganyan, okay? Ngayon, maging malinaw sa isip ha, bawasan ng confusion, tanggalin ang illusion na ito agad maaabot ko, Amerika agad, Dubai agad, pero dapat isipin mo muna, ay visa muna, passport muna, credentials muna, diploma muna, permit muna, dun muna pumunta bago yung malalaki. Kailangan nakabase sa realidad para paunti-unti maabot mo, okay? That Seven of Cups is being clarified by the Knight of Swords. Yes, tama yung sinabi ko. Huwag ka magmamadali sa engrande mong pangarap. Kailangan paunti-unti kung ano muna yung ngayon. Marami sa atin ang na-discourage sa pangarap. Yung parang pinapanghinaan ng loob kasi humakbang agad ng 30 steps eh. Dapat 1, 2, 3 muna bago ka humakbang ng 40. Kailangan paunti-unti para hindi ka na-overwhelm, hindi nauubos yung energy mo. Kasi ganun si Knight of Swords eh. So good siya ng so good to the point na ubos na yung energy niya. Pagod na siya. Hindi na siya makalaban pa hanggang sa dulo. So kailangan ngayon, gawin mo muna yung tamang hakbang. Huwag ka magmamadali. Don't rush. Don't make drastic choices. Don't make drastic decisions. Kailangan mo na pag-isipan. At dapat buo muna sa isip mo yung gagawin mo bago ka tumulay. Especially here, marami kang iiwanan at merong kang gustong tulayan. Ngayon, itong aalisan mong to, alam ko maraming bumabagabag sa isip mo, pause ka muna, pag-isipan mo muna natin, okay? Kahit alam kong kating ka na at atat ka na umalis dyan at mahanap yung para sa'yo, kailangan yung hinihintay mo ay buo sa isip mo para pag pinasok mo yan, hindi ka umatras kasi mamaya baka maisip mo, ay ayoko pala, ay mahirap pala, ayoko na lang, uwi na ako, atras na ako. Sayang yung effort mo. Sayang din yung iniwanan mo na natenga dahil pinuntahan mo to. Kaya talaga paalala sa'yo, you need to make up your mind. You need to make a decision. Kailangan buo sa isip mo to at maliwanag sa'yo na ito yung ilalaban mo. Para yung kung ano man yung isusugal mo, kung ano man yung i-sacrifice mo na time, money, effort, and tapang, ay hindi masayang. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 6 of Wands. Sabi mo, this time around, gusto ko nang lumago. Gusto ko nang maabot yung pangarap ko. Kaya talaga meron kang strong drive for ambition. This week, ayon sa yung planetary alignment. Kasi sabi mo, teka, parang hindi ako nag-grow dito. Parang lagi akong stuck dito, hindi ako pinipili. Nalolook over ako, tinitake ako for granted. Parang kinakayan-kayanan lang ako. Na parang kahit 10 years na ako dito pero kinakaya-kaya lang ako nung bagong employee na mas mataas sa akin pero 2 years pa lang siya. Parang hindi ako ginagalang. Parang ganyan. Parang you feel like you're undervalued and underappreciated sa ginagawa mo. Kaya sabi mo, alis na ako. Kunin ko na yung para sa akin. Hindi na ako masaya dito. And you want to pursue this. Nakita ko yan. You want to give your all. Sabi mo, eto na yung pagkakataon para baguhin ko ang buhay ko. And yes, it will be change. It will be drastic for you. The change is coming. Kaya ngayon, manalig ka sa kakayanan mo. You're on the spotlight. Favorite ka ngayon ni Universe, Aquarius, ha? Meron ka pa ritong the World card. So talagang you're entering a new cycle of your life. Kaya ngayon, ilaban mo ito. Nakita ko na huwag kang mapirmi lang porke may bagong pagkakataon, yun ang gagawin mo agad-agad. Kailangan daw maging handa ka. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung preparasyon na kinakailangan sa bago mong gagawin, ihanda mo na yan. Prepare your mind, prepare your body, prepare your money, prepare your documents, kung ano man ang kailangan gawin doon, actionan mo na ngayon. Dapat yan, binubusisi mo daw. Every fine prints, every documents na kinakailangan, bigyan kita example ha. Halimbawa, ready ka nang pumunta ng Japan. Kaya sabi mo, sabang-sawa ka na sa trabaho mo sa opisina kasi wala namang paglago, hindi ka naman napopromote, malit ang sweldo, nag-overtime ka pero parang hindi dumadagdag sa payslip. Gusto mo magreklamo pero sabi mo parang hindi mo papakinggan. Sabi mo, ready na ako, may trabaho na ako sa Japan, go na ako. And then, ang kailangan mo ngayon, siguraduhin na lahat ng papers mo kompleto. Ano ba yung hinihingi ng agency? Baka mamaya, kumuha ka lang ng 2 dokumento, hindi naman pala yun ang hinahanap ng agency. So ngayon, make time to research, to explore, to find the answers na kinakailangan mo na legit para tong iiwanan mo at pupuntahan mo tamang-tama yung mga bit-bit mo.
Okay? Kaya nasa iyo Aquarius ang bola. Kailangan ikaw preparado ka para pag dumating ka talaga at this point, itong hinihintay mo, boom, makalarga ka na, okay? The Six of Wands being clarified by the Chariot card. Yes, pag-abante. Sulong, sulong, sulong. Pag lumabas po si Chariot card, ito'y garantiya ng tagumpay. Garantiya ng magandang outcome sa iyong tinutulayan na journey. Ang importante dito, dalawang cards na nagsasabi, urong sulong. No? Baka ikaw daw ang pumigil sa sarili mo na makuha yung good outcome either because of takot, of alinlangan, kaba, at walang tiwala sa sarili, o nakikinig ka sa mga negatibong payo sa paligid mo, o kaya ikaw mismo talagang mahatakotin ka na mag-try, o ikaw yung uring tao na madaling sumuko porque nasaktan lang ng kakarampot, nasaktan ka lang, atras ka na, uwi ka na, ayaw mo na agad. So ngayon, itapon mo to takot na to at lahi kang lumaban. Sugod, sugod, sugod. Walang uurong dito. Because ang umuurong kahit kailan walang napapanalunan. Ang mga sumusugod yan, kahit anong mangyari, meron ka mahihita dyan. So in order for you to win, you need to move forward. In order for you to have victory in life, you need to fight. Fight for your dreams. Okay? Huwag ka mag-alala, prepared ka na, handa ka na with the armor here, symbolizing preparedness, and with the stars sa kanyang canopy, symbolizing you are protected and guided by the universe. Kaya huwag ka mag-alala, your spirit guides and angel guides are here, protecting and guiding you sa laban mo. Especially here, huwag ka mag-alala in the near future, sa iyong pupuntahan, sa iyong karera or pangarap or bansa o lugar na pupuntahan mo, makakatagpo ka ng mga tamang tao na tutulong sa iyo. The right people will be there, protecting you, guiding you, supporting you, loving you, no? Especially po this week in your planetary alignment, ito yung moment na kailangan mo daw mag-focus at makaka-expect ka daw ng suporta from your friends and siblings for your projects. Meron ka mga ginagawa ngayon, huwag ka mag-alala, mag-move forward yan dahil meron daw mga taong susuporta sa'yo. At ganun din in the near future, nandyan din sila para gabayan ka at alagaan ka at suportahan ka sa mga ginagawa mo. Kaya kung meron ka mga suggestions, meron ka mga gustong simulan, gawin, may mga payo ka, may mga idea ka, huwag ka matakot magsalita at huwag ka matakot na buksan ang sarili mo sa kanila kasi meron makikinig sa'yo, meron magtitiwala sa'yo at merong bibilib sa'yo. Kaya ngayon, maging team player ka, maging team worker ka, no? Magkaroon ka ng open mind at huwag ka matakot sa kritisismo, ha? Marami kayo sa atin na takot sa mga kritisismo, sa mga payo, sa mga puna, masyadong sensitive. Ito yung panahon, Aquarius, na huwag ka maging sensitive, ha? Yung mga payo nila, mga advice nila, pakinggan mo lang yun, makakatulong yan sa'yo para lumago ka, okay? Three of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Halos makompleto mo na Five of Wands, Five of Pentacles, and Five of Cups. May changes talaga. May pagbabago nangyari sa buhay mo. Kaya sinasabihan ka ng yung planetary alignment to be adaptable. Maging maparaan ka sa mga pagbabago. Halimbawa sa lamesa mo, sa trabaho, may nagpalit ng mga gagawin. Ikaw dapat flexible ka, adaptable ka. Kayang-kaya mong sumabay sa pagbabago para hindi ka mapag-iwanan at para hindi ka lalong mahirapan. Dapat ngayon, kayang-kaya mo mag-adjust in any possible outcome. Okay? Especially here, in your Three of Pentacles sa mga samahan, sabi rito, wag daw laging agresibo, wag daw laging tumataas ang boses, wag daw laging emosyon ang ginagamit. Dapat parang trabaho lang, walang personalan. Maging logical ka lang, maging logical ka lang. Huwag mo ihalong emosyon mo para mag-come up ka on a good outcome. Narinig ko din dito, wag daw pagandahin ang ego. Yung pride. Ibaba ang pride. Ibaba ang ego. Magkaroon ka ng humbleness at kababaang loob na tanggapin kung ano yung puna, kung ano yung ginagawa nila. Kaya mo din. Kaya mo rin lumaban. Kaya mo rin magtagumpay. Pero ang kalaban mo dito, hindi ibang tao. Sarili mo. Okay? Kaya ngayon, palakasin mo ang sarili mo. Huwag mo silang ituring na kalaban. Ituring mo silang kakampi. Na meron ka rin mapupulot sa kanila na may apply mo sa sarili mo para mag-improve ka. Okay? Napakaganda for you. In the area for challenge, unang-una, you have, don't let pride get in your way. Yes, kakasabi ko lang, yung pride, naku, babaan yan, maging humble enough to accept mistakes, to accept accountability, para maitama mo, para mapolish mo pa. Now, the message, confidence is your key to success. Yes, tapang at confidence, tiwala sa sarili. Itapon tong mga duda mo, takot mo, overthinking mo. Naku, walang madudulot yan sa'yo. Okay? In your challenge, you have Five of Cups,
Sabi dito, mag-move on ka na, iwanan mo na, bitawan mo na, wala ka na maihita dyan. Kahit i-replay mo pa sa isip mo na paulit-ulit, wala ka na makukuha dyan. Ang past is past. Wala tayong time machine, Aquarius. Hindi mo na mababalikan pa yan. Kahit na isipin mo, ay sana ganito pala ginawa ko, sana pala ganito sinabi ko, sana pala ganito ang naging sagot ko, edi sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Naku, past na yun. Sabi dito, forgive yourself. Forgive yourself on what you did, kung ano din yung mga hindi mo ginawa, at kung ano yung ginawa sa'yo. Kung hindi mo pa kaya magpatawad, okay lang. I respect your feelings. I respect your decision. Pero importante, ikaw, ano nararamdaman mo? Dapat buksan mong isip mo sa mga bagong bagay. Huwag ka nang mag-dwell at huwag ka nang manatili pa sa mga bagay na negatibo, na wala nang bunga para sa iyo. Learn to move on. Ikadena mo na yon, ipadlock mo na, isara mo na, past na yon. Okay? Five of Cups is being clarified by the Eight of Swords, yes. Sarili mo lang pinapahirapan mo with the Eight of Swords. Hindi ka daw makagalaw, hindi ka daw makamove forward kasi asang-asa ka pa doon sa mga past na wala na. Halimbawa, asang-asa ka pa doon sa pinangako sa iyo ng kaibigan mo na trabaho, hanggang ngayon hindi ka pa nag-a-apply ng bago, sabi mo kasi baka dumating yung friend mo, dala-dala yung pangako niya. Pero yun pala, wala na yun. Nakalimutan na rin niya. So ikaw, para hindi ka stuck dito, move on na. Halimbawa rin sa lover to, na akala, iniisip mo babalik pa siya, babalik pa yun, umiiyak ka pa dyan. Pero 2 years na nakalipas, so ngayon move on na, andar na tayo. I-andar natin ang buhay natin, huwag tayo umasa sa past. Pero din sa inyo, sa trabaho, hindi ka makapag-move on kasi napahiya ka doon, natanggal ka. Feeling mo unfair, unjust, at saka hindi mo deserve yon. Kaya ngayon, nagkukulong ka sa bahay, hindi ka makahanap ng pagkakataon at saka ng energy na maghanap ulit ng bagong trabaho kasi iniisip mo pa rin yun. Feeling mo, tapang-tapa ka doon. So ngayon, ang payo sa iyo ng spirit guides mo, tantanan mo na ang iyong victim mentality, Aquarius. Okay? Alam ko nasaktan ka, na-disappoint ka, nalugi ka siguro, o talagang nadurog ang puso mo, pero huwag kang manatili bilang biktima. Kailangan mo tumayo, kailangan mo lumaban, at pakawalain mo ang sarili mo sa hawla na to, na ikaw mismo ang bumuo. Kailangan tapangan mo ang sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, hindi na ako matatakot, hindi na ako panghihina ng loob, ilalaban ko to. Okay? Ikaw ang magiging sagot para gumanda ang buhay mo. In your fortune, you have take action with passion, valiant courage. Yes, tapangan mo daw. Another message, first light, beginning a cycle. Yes, basta tapangan mo lang ngayon, humakbang ka lang, and nagkaroon ka ng tiwala sa sarili, magkakaroon ka na ng bagong simula. Especially here, in the area of fortune, you have the world card. Yes, ending of a cycle. Tapusin mo na, isara mo na. Wala ka na mahihita doon. Ikaw inire-require na ng iyong tadhana, ng iyong spirit guides to move forward and chase new things. Magkaroon ka ng bagong simula somewhere else kung saan doon hindi mo na dadanasin pa lahat ng pain na ito. Okay? Hindi lahat ng tao, Aquarius, ay binibigyan ng tsansa na magkaroon ng bagong simula. Ikaw meron ka. So ngayon, kunin mo yon. Because marami na ako nakita sa buhay ko na tumanda na lang, nandun pa rin sila. Because nawalan sila ng gana, nawalan sila ng tapang, nawalan sila ng diskarte sa buhay na meron pa pala igaganda ang buhay ko. Natakot lang ako before. Pero ngayon huli na. Meron mga ganyan, mga oldies natin na mga friends there. So ngayon, habang kaya mo pa na pumasok sa bagong industriya, pumasok sa bagong aspeto ng buhay mo, gawin mo. And always think positive. Okay? The world cards being clarified by the Hierophant. Yes, may taong tutulong sa'yo para gabayan ka sa transition mo na ito. Some of you parang leaving a new job, going to a better place, or going somewhere else. Nakita ko cross-country ito, baka lilipat ka ng ibang bansa at sabi mo, paano ako pupunta doon? Sana may tumulong sa akin. Yes, may tutulong sa'yo. May gagabay sa'yo doon na expert o taong matagal na doon, baka OFW din, nagagabayan ka sa bawat galaw mo doon. O kaya baka lilipat ka ng trabaho, makakatagpo ka ng co-worker doon na senior na o may mahaba na yung tenure sa trabaho na magbibigay sa'yo ng gabay para maging maganda yung transition mo. Pero nevertheless, nakita ko talaga dito, Aquarius, may basbas ka with the Hierophant here. Kung ano may sisimulan mong bago, huwag ka mag-alala, you are protected and guided by your spiritual power, na kung anong mangyan, magiging maayos yan. So, higher wisdom is also your power. Kung ikaw ay nag-iisip na kaya ko ba to, yes, kaya mo yan.
lahat ng natutunan mo, lahat ng pinag-aralan mo, gamitin mo dito sa bago mong gagawin para moving forward, may armas ka, may alas ka, okay? Nakita ko rin dito na kung kailangan mo mag-aral, kailangan mo kumawala sa box, kailangan mo kumawala sa mga traditional na sistema dyan, gawin mo para mag-come up ka on a brand new outcome sa buhay mo, okay? Getting out of the box and learn from other people's mistakes. Matuto ka sa mga payo nila, sa mga direksyon nila para alam mo, matimbang mo kung ano yung next big step mo, okay? In the area of your divine messages, you have collaboration. Collaboration achieves greater goal. Yes, ito yun. May mga taong tutulong sa'yo para ma-achieve mo yan. Another message, you have hope. Hope is a beam of light in the darkness. Yes, ito. Alisin mo na ito mga negatibo mong iniisip. May pag-asa ka pa. Kaya huwag ka mawawalan ng tiwala sa sarili, sa Diyos, sa buhay mo. May pag-asa pa naghihintay, okay? Another message, you have transformation. Transformation is the soul's evolution. Yes, kayang-kayang mabaguhin ang buhay mo, okay? Meron kang tatlong 5 dito. 5 of Pentacles, 5 of Cups, and meron ka pa kaninang 5 of, asa yung isa? Isang 5. Where's that? Asan yung isang 5 kanina? Ito, 5 of Wands. So, talaga may mga pagbabago, may transformation. I-accept mo lang yan. Daanan mo lang, wag mo i-force, wag mong kontrolin. Change is happening for you para matanggal na daw ni God yung mga pangit, para pumasok yung mga bagong bagay na deserve mo makuha. Okay? Especially here with the 5 of Pentacles, super nag-struggle ka na. Ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang sabi mo, kulang na kulang ako sa pera. Siguro yung trabaho, parang desierto din, no? Parang hirap na hirap, kapos na kapos. Pero ngayon, ito nagbabago na daw. Okay, narinig ko, help is coming. May tutulong sa'yo para makagaan, para gumaan ang buhay. Nakita ko na parang lalaksan mo na ang loob mo this time. Sabi mo, laban na tayo. Wala tayong ibang paraan kundi lumaban, kundi sumubok, kundi magpatuloy sa buhay. Ano? Ngayon, nagkakaroon ka talaga ng renewed power and renewed energy na sumubok. Para sa'yo mo, try ko yan. Try ko to, baka mamaya gumanda ang buhay ko dyan. So, ngayon sumusubok ka na. Meron din po sa inyo parang gumagaling na sa sakit, unti-unti ka nang lumalaban ulit sa buhay, bumabalik na yung energy mo. So, congratulations Aquarius. Nakita ko talaga na ito na yung simula ng pagbangon mo. Kaya, tumuloy-tuloy ka. Kunin mo yung momentum para dire-diretso ito ha. Huwag kang papasukob sa hirap. Huwag mo laging isipin na, ay wala kasi ako kung ganito, ay wala akong ganyan, walang tumutulong sa akin, kaya hindi ako makapunta doon kasi wala akong pamasahe. Maging maparaan ka. Be adaptable, be flexible in changes. Kung wala kang pamasahe, baka makahanap ka ng paraan para magkaroon ka ng pamasahe. Always find solutions. Huwag mo daw isipin yung nega. Isipin mo yung advantages mo, kung saan ka magaling. The 5 of Pentacles being clarified by the 7 of Swords. Yes, 7 is all about innovation. Okay? Kailangan daw magkaroon ka ng bagong strategiya para makuha mo yung good outcome at hindi ka na mahirapan. Ngayon, kailangan talaga na maging maparaan ka talaga eh. Magkaroon ka ng brainstorming sa isip mo. Teka, nahihirapan ako dito ha. Paano ko ba papagaanin yung buhay ko? Paano ko ba papadaliin ang mga ginagawa ko na hindi ako nag-struggle? Strategize. Meron ka mahanap ngayon na paraan para gumaan yan. So, yan ang kailangan mo hanapin. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo ng fortune cards. Unang-una, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, ngayon, kailangan talaga pagganahin mo yung pag-ibig mo, yung passion mo sa isang bagay para magwagi ka dyan. Now, the message, you have dog close up, pleasure with a close friend. Meron ka daw kaibigan na kailangan mo kausapin ngayon. Kailangan nyo mag-bonding para gumaan ang yung damdamin. Another message, you have basket, recognition, reward for merit. Yes, ngayon kikilalanin daw yung pagod mo, yung ginawa mo. Sa ma-view, parang makikilala na this time, nasa spotlight ka, ikaw naman yung bibigyan ng pagkakataon to gain more or to achieve more. Pero sa trabaho, sa opisina, sa pamilya, no? Napakaganda. Another message of lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, emosyon mo, panghawakan mo ngayon. Huwag na huwag kang basta-basta sa sabog. Kailangan trabaho lang, walang personalan. Laging isip ang pairalin, okay? Now, the message, you have whale, great worry over nothing. Yes, nag-worry ka daw tungkol sa mga bagay na wala naman. Overthinking lang yan. O kaya nag-overanalyze ka lang. You need to stick to your reality para alam mo yung ina-expect mo at alam mo yung asahan mo. Another message of older woman, babae doon na matanda sa'yo, baka kamag-anak to o katrabaho na kailangan mo daw kausapin para may concern daw sa kanya. Okay? Ang outcome mo, Aquarius, ito yon. Ano kaya to? 1, 2, 3, you have, wow, 3 of Cups. 3 of Cups all about celebration, party, harvesting of good outcome.
getting what you deserve, lahat ng pinaghirapan mo nagkaroon ng magandang bunga, having a great time with family and friends and loved ones. Ito na yung panahon na kukubra ka na ng good outcome at hindi mo na maiisip to. Kaya kung ano man tong iiwanan mo na bagay at aalis ka na, sabi mo, kailangan ko nang mahanap yung para sa akin, nakita ko talaga parang nakahinga ka na maluwag. Parang isang mabigat na bagay ang nawala sa likuran mo. Parang sabi mo, yes, parang nabubuhay ako ulit. Nakakahinga na ako ng maayos. Parang bumalik ulit yung sigla mo, yung energy mo, yung stamina mo, no? It's all about you enjoying life better. And this is the start. This is the start of something new. Sabi sa High School Musical. But nevertheless, this is the start of a new cycle. Of a new successful cycle kung saan nandun yung katuparan ng pangarap mo at nandoon yung kalinawan ng gusto mong gawin at hindi ka na mawawalan. So life is changing for you. Congratulations. Embrace the new beginning and celebrate it with family and friends. Kung natanggap ka man sa trabaho ngayon o parang meron ka nakuha na pera or new blessing, i-celebrate mo yan. And after celebration, kailangan back to seriousness tayo para kung ano man yung blessing na nakuha mo ay mapakinabangan mo for a very long time. Wala kang time para magpakakampante after the good news ha. Kailangan sabak agad sa giyera. Kailangan kunin natin lahat ng effort natin para long-term gain ito. Especially confirming you have the Two of Cups. Yes, Two of Cups is really soulmate match. Kung love life man to, ayan, nandyan na yung soulmate match mo, parating na, congratulations. Kung ito man po ay negotiation, kontrata, agreement, or interview, o baka training, no, nakita ko na, yes, makukuha mo yung matamis nilang oo, at sa'yo ibibigay. Kung ito man ay pagbebenta ng property, pagbebenta ng mga, about client-based ang trabaho mo, makakabenta ka ngayon. At makukuha mo yung talagang mapapersuade mo sila, mapapa-oo mo sila, at lahat ng sinasabi mo papaniwalaan nila. So ngayon, napakatalas ng yung communication skills at talagang makukuha mo yung celebration after this communication. So talagang kontrata is here, agreement is here, a negotiation is approved, successful outcome sa inasikaso mo, and you will be celebrating with your loved ones this time. Napakaganda. Congratulations sa iyo, Aquarius. Yan po ang yung September 8 to 14. Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin, Aquarius, ang magdidikta ng iyong kapalaran today. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nais mong tama at sundin mo ang iyong puso. Okay? Gabay lamang ito. So, sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.